Share screen. Yun. Goods, goods. Pa-type polygon kung nakikita screen ko. Mic test, mic test. Okay. Gina tayo, Gina. Okay. Unang step ay open tayo ng character. I-import ako ng character. Wait lang. Open lang ako ng character. Ito, wall. Documents. Tapos, scenes. Yun, okay, goods. Game. So, open ko lang yung Karnak para kita nyo din yung aking screen. Ay, yung aking mga key press. So, yun. Downloads, release. Ayaw lumipat. Okay, game. GGG. So, nung nakaraan, tinalakay ko yung advanced skeleton. Kung di mo pa alam, dito yun makikita sa search mo lang sa Google Advanced Skeleton. Then makikita mo na yung website nila. Unang-unang lalabas. Tapos pwede mo na siyang i-download. Click mo lang tong download. Then click mo tong latest version, tapos download mo na. Okay, tapos pag na-download mo na, i-ano mo lang, i-unzip, search. Okay, so ito yung lalabas. Tapos ito yung kailangan natin, yung install.mel. Ida-drag and drop mo lang siya dito sa viewport mo and lalabas na tong apat na icon na to. Okay. Yung kailangan natin sa apat na icon na yan is yung itong 5, kiklik lang natin yan. Then, dyan na tayo magsisimula. Okay. So, sunod-sunod naman tong steps na ito. Mauna tayo dito sa preparation.
Okay. So, click ito yung meron siyang mga instructions na sunod-sunod naman yan. Okay. So, sabayan nyo na lang ako sa paggawa. So, this preparation, yan. So, kailangan daw lahat ng parte ng model mo. Yung ulo niya, yung mata niya, okay, yung buhok niya, damit, okay. Kailangan nasa loob daw siya ng iisang group. Tapos yung group papangalanan mong Geo. So, ayan. Green up ko na yung aking model. Okay. So, andito na siya sa isang group. Lahat ng parte ng model ko. Tapos, yung pinaka-group, ang pinangalan ko sa kanya ay Geo. Okay. So, yun yung first step. Tapos, kiklik lang natin yung model clean. Then, clean na natin siya. Bali, ginagawa niya lang is, ayun na nga, mula sa pangalan niya, dililinis niya yung model mo. Then, ayan na. Pwede mo din i-click tong model check para dun sa face ng character mo. Kasi importante na symmetrical yung face niya. So, click natin yung model check. Tapos, check lang natin. Pag walang lumabas na error, ibig sabihin symmetrical na yung mukha ng model mo. So, all goods ka na. So, tapos na tayo sa unang step. So, yun na yung model. Okay, so, sasave na natin to. Tapos, click natin new scene. Tapos, reference natin siya. So, hanapin mo lang kung saan nakalagay yun kanina. Okay. Ito yun. After nyan, babalik na yung model mo. And parang naka-wireframe siya. Okay. So, para mawala siya sa pagka-wireframe, pwede kang pumunta ng channel box. Tapos, click mo tong pangatlong box dito. Okay. So, yung T, ibig sabihin naka-wireframe siya tapos hindi mo nakiklik yung model. Okay. Pag clinic ko ulit, magiging R. Yung R naman, hindi na siya naka-wireframe pero hindi mo pa din makiklik yung model. Okay. Pag clinic ko pa ng isa pang beses, wala nang nakalagay. Ibig sabihin pwede ko nang i-click yung model. Okay. So, ang gusto ko dito is yung R. Yung T, yung wala. Yung naka-wireframe ka pero hindi mo nakiklik. Yung R, yun yung nakikita mo yung model pero hindi mo siya nakiklik. So, doon muna tayo sa R. Okay. So, tapos na tayo sa preparation tab. Okay. So, dito na. Ito na yung importanteng malaman nyo ng sunod-sunod. Okay. So, basic lang naman siya. Pero maganda na masundan nyo siya ng sunod-sunod. Okay. So, fit. Mag-i-import ka lang ito. Unang step sa body. Nandito na tayo sa body. First step na natin is yung fit. Okay. So, kiklik lang natin yung fit. Tapos, import tayo ng biped. May mga iba-ibang pagpipilian dyan. Merong biped, bendy, biped game, bird, kung gusto mo mag-rig ng ibon, bug, cat, dinosaur, dragon, fish. So, lahat yan madami dyan. So, dito tayo sa biped. Ibig sabihin ng biped, dalawang paa. So, yun. Import tayo. Then, gagawa na siya ng pre-made na skeleton. So, ipipwesto na lang natin yan. Pero mapapansin nyo, hindi ko makita yung ibang skeleton. Natatakpan ng model natin. Okay. Ang pwede kong i-click is yung ito, X-ray joints. Okay, para nakikita ko yung skeleton kahit nakaharang yung model natin. Okay. Pwede nyo kung pwede kayong mag-chat sa general natin kung sakaling may bigla kayong maisip na itanong. Okay. So, dinadahan-dahan ko para masundan natin. So, dito na tayo sa body, 'di ba? Tapos pumunta tayo ng feet. Nag-import tayo ng biped na skeleton. Okay. So, next step natin is wait lang sayang yung karnak. Maganda na nakikita niyo yung yung mga keypress ko.
Yun, yun. Pa-type nga ano, pa-type Maya kung nakikita na yung keypress. Okay, goods. Share screen. Hindi pa kita yung keypress ko. Wait lang ah. Yan, yan, yan. Goods na. Pa-type goods kung kita na. Yun. Solid, solid. Okay, so natapos tayo dun sa body, tas feet. Nag-import ako ng biped. Okay, after ko ma-import yun, nagkumuha siya ng kalahati ng skeleton. Okay. Gagawin natin is ipepwesto lang natin tong skeleton na to. Okay, ayusin ko lang to. Yun. Solid. Yun, goods, goods. So, pepwesto ko na tong mga skeleton na to. Okay, so pwede tayong pumunta ng iba-ibang views. So, spacebar mo lang para pumunta ka ng iba-ibang view. So, pe-press ko spacebar. Pagkatapos, lilipat ako sa pwedeng front view muna. Yan. So, i-on ko tong X-ray joints para nakikita ko yung joints. Yan. Tapos i-on ko din tong wireframe on shaded. Makikita mo siya yung box na merong wireframe. So, yan. Para kita ko din yung wireframe kahit nakaano tayo. Yan. So, ang dalawang inon na settings, sa akin lang naman to, inon ko yung X-ray joints at saka inon ko tong wireframe on shaded para nakikita ko yung wireframe ng model ko. Okay. So, ipepesto na siya. So, ipesto mo lang yung foot dito sa paa ng character mo. Okay, then punta tayo ng side view. Spacebar, spacebar. Okay, tapos i-on ko ulit itong X-ray joints at saka yung wireframe on shaded. Yan. So, i-move natin tong foot. Okay. Para ma-move yan, di ba alam na natin press W para ma-move siya. Pero mapapansin mo, sumusunod lahat ng joints na nasa ilalim niya. So, ayokong sumunod yung mga joints na yan. Gusto kong siya lang yung gagalaw. Kung gusto mong itong joint na to, ma-move mo siya nang hindi sumasama yung iba, kailangan natin i-press yung letter D. As in dog. Yan. Press mo lang letter D and pwede mo na siyang i-move ng individually, hindi sumasama yung mga ibang joints sa kanya. Okay, ganun siya. Kung may gusto kang i-move na joint na hindi sumasama yung ibang joint sa kanya, ayun, press mo lang letter D. Okay. So, itong foot joint, pinesto ko siya sa may ankle. Yan, dyan. Tapos, heel joint, dito sa dulo ng paa ng character mo. Move mo lang. Yung toe end, sa dulo uli ng paa ng character mo. Then, itong toes, i-move ko siya dito. Kumbaga, itong toes na joint, ito yung ball joint natin mamaya. Okay, so ipesto mo siya dito sa gitna ng paa ng character mo. And then, itong dalawang joint na to, igitna mo lang na ganyan. So, kung titingnan natin siya sa perspective view, so nasa perspective view ako ngayon. Okay, yung toe end, sa dulo ng paa ng character mo. Yung pinky toe, dito siya, sa dulo na kaliwang, yan, dito sa kaliwa. Then, yung big toe, dito sa kanan. Tapos, yung toes na joint, ito, yan, toes. Okay, siya yung parang ball joint natin. Nasa gitna siya ng paa.
Okay, ito yung tumutupi kapag naglalakad na yung character mo. Okay, then yung heel, dulo ng paa sa may, yan, sa may takong. Then yung foot joint, dito natin nilagay sa may ankle niya. Okay, so dito ankle, to foot joint, heel joint, toe joint. Okay, so ito yung mga joints na pinesto natin sa paa. Okay, pa-type paa kung nasundan yung sa paa. Okay, okay, solid, solid. So, ayun. Una natin ginawa is pinesto natin itong mga joints ng paa. Okay. Double check kung ako nare-record. Okay, mic test, mic test. Okay, goods. So, first step, pinesto ko yung mga joints ng paa. Next, ito naman. Pwesto natin ating, oh, yung ating tuhod. So, pwesto mo lang siya kung nasan yung tuhod ng character mo. So, ganun ulit. Press mo letter D para hindi sumunod yung ibang joint. Kasi pag minove ko to, tas hindi nakapress yung letter D, susunod yung mga inayos na natin kanina. So, ayaw naman natin nun. So, press ko letter D. Yan, para ma-move ko siya ng individually. Hindi sumasama yung ibang joints. Okay. So, pesto lang natin siya sa tuhod ng character mo. Okay. So, tandaan mo pag tuhod yung minomodel mo, linalagyan mo ng rig, lagyan mo ng onting bend. Okay, sa side view. Para umayos yung IK niya mamaya. Okay, so napwesto na natin yung tuhod sa side view. Tingnan natin sa front view. Okay, sa front view, medyo hindi okay yung pagkapwesto niya. So, ayusin natin. Press D ulit. Tapos yan. Okay. So, napwesto na natin yung tuhod. Napwesto na natin yung paa, tuhod. So, next natin yung hips. Okay. Pwesto mo lang siya dito. Sa ano, itong si Advanced Skeleton, maganda na yung pagkaka-skin weight sa kanya. So, yung pag-i-skin weights mo mamaya, minimal na lang kung sakaling meron man. Pero, ayan, all goods na yung skin weights dapat na ito. Okay, so ipipwesto mo naman yung hips. Okay. So, ayun, tandaan mo lang na meron dapat parang angle dito, hindi dapat straight line sa side view. Tapos sa front view naman ay, ayan. Sa front view, dapat straight line siya, pero sa side view, kailangan meron parang onting angle tayo. So, straight line tayo sa front view. Then, sa side view, may onting angle tayo. Okay, so napeso na natin yung hips, yung knee, tsaka yung foot. Tingnan mo din sa perspective kung okay. Okay. Tapos yung root joint. Okay. So, pwede na yan sa pwesto niya ngayon. Baga pwede sa may belt ng character mo yung pwesto ng root joint mo. Okay, so tapos na tayo sa lower part. Okay. So, ginawa lang natin, pinesto natin yung mga joints ng character natin ng tama. Okay. Pa-type itlog kung nasusundan pa. Okay, goods. So, pwesto pala natin tong root joint sa side view. Medyo tabingi pa siya. Okay, yan. Solid, solid. So, ito, yung spine, kalagitnaan siya ng root joint mo at chest. So, maganda na ipesto muna natin yung chest.
Yan, pwesto natin. Tapos, titingnan mo yung root at saka yung chest. Sa gitna nila itong si spine. So, pwesto mo lang sa gitna si spine. Okay. Tapos, next. Yan. Angat ko lang ng unti itong chest. Masyadong mababa. Okay. Next, pwesto mo si shoulders. Okay. Sa balikat ng character mo. Then, si elbow, pwesto mo lang din. Hold mo letter D para hindi na nagagalaw yung ibang joint. Okay. Then, ito si scapula dito lang sa kalagitnaan ng chest at saka shoulder. Hold mo lang din yung letter D para ma-move mo siya ng maayos. Okay. Pwede natin tingnan sa perspective kung maayos yung pagka-place niya. Okay. Kung mapapansin mo ay, ayan, medyo naka-move sa labas yung joints natin. So, pwede naman tayo. First time natin magagamit is si top view. Okay. Maganda si top view pag pinepwesto naman natin yung simula shoulder hanggang kamay. So, on uli natin tong X-ray joints at on din natin si wireframe on shaded. Yan. Pwesto mo lang ng tama. Yan. Okay. So, mamaya na natin ilagay itong mga joints sa daliri. Basta napwesto natin ng tama itong ano, itong spine hanggang chest, pati yung scapula, shoulder, elbow, tsaka itong wrist. Okay. So, mamaya na natin itong mga daliri. Next muna tayo sa leg. So, pumunta akong side view. Okay. Ito, kiklik ko tong neck joint. Punta akong side view. At ipapwesto ko siya sa leg ng character ko. Okay, dito. Kung saan makikita mo yung pagitan ng leg tsaka yung mismong upper body niya. Doon mo ilalagay. Tapos, next naman yung head joint. Sa ilalim naman siya ng tenga. So, pwesto mo lang siya sa ilalim ng tenga ng character mo. Okay? Kung yung neck joint dito sa may pagitan ng leg at saka nung upper body ng character mo. Okay? Yung head joint, dito naman siya sa ilalim ng tenga. Okay? Yung jaw joint, i-move mo siya dito sa harap ng tenga. Then yung jaw end, lagay mo sa dulo ng baba. Okay? Tapos ito yung importanteng part. Click lang natin yung eye joint. Ito na siya yung mata. Then, i-click natin yung isang mata ng character natin. Pero sa ngayon, hindi mo siya maklik kasi nakaklik yung R natin. So, tanggalin muna natin yung pagka-R niya. Click mo yung R. Then, mawawala na. So, pwede ko nang i-click yung mata. Yun. So, ang ginawa ko, sinelect ko tong eye. Sinelect ko din tong mata. Then, control 1 para ma-isolate ko muna sila. Ganun din sa side view, control 1 ulit para sila lang muna nandyan, pati sa front view, control 1 ulit para sila lang uli nandyan. Okay, ang gagawin ko muna, pupunta ako ng neto sa side view. Ipupwesto ko tong eye joint ko dito sa gitna ng mata. So, i-on ko lang tong tong magnet, ay, to snap to points. Tapos move na natin siya dito sa gitna ng mata. Okay, so importante na nasa gitna ng mata yung yung joint ng eye joint. Next, itong eye end naman, i-move lang natin siya paharap. Yan, hanggang nandun na siya sa dulo ng mata. Okay. Click uli natin yung eye joint, tapos punta naman tayo sa front view. I-move uli natin siya sa gitna naman ng mata. Sa front view naman.
Then, pwede na natin i-click uli yung control 1 para magpakita na uli lahat. Control 1, then control 1. Yan. So, mas napadali yung pagpesto natin ng joint sa mata. Okay. So, mabilisan lang. Alright, alright. Pa-type ketchup kung nasusundan pa. Okay, okay. So, binibigay ko na sa inyo yung secret weapon ko noon sa aming thesis kung bakit napabilis yung pagre-rig namin. Okay, yung iba nahirap pa sa pagre-rig. Ito ay sinortcut na namin. Okay. Okay, goods, goods. So, ipesto na natin yung mga daliri. So, ngayon gagamit uli ako nitong snap to points. Unahin ko tong isang joint ko. Ayaw ma-select. Yan. So, pwede kong i-click ulit itong ilagay ko siya sa R para hindi ko na nasiselect uli yung natin, yung model. Para joints lang muna yung nasiselect. I-select ko tong pinky finger na una. Lalagay ko sa, titingnan mo lang yung sarili mong kamay. Saan ba merong mga nakapwesto na joints? So, dun mo din ilalagay yung mga joints ng daliri. So, isa dito, isa dito, isa dito, then sa dulo ng daliri. Okay, so ganun lang. Next, ulitin mo ulit. And pesto mo lang yung daliri sa daliri ng karakter mo. Okay, so naka-snap tayo kaya nag-i-snap na siya mismo sa mga nagawa nating vertices nung nagmo-model tayo. So mas napadali pa lalo yung process natin ng paglagay ng joints. Okay, tapos last ito. Kung titingnan mo, nagsisimula yung joint ng thumb mo sa kamay dito. Dito tutok natin dito. Dito banda nagsisimula. Diyan. Okay. Then next na joint ng thumb mo dito. Tapos ito. Tapos ito. Then makikita mo din dito sa dalawang daliri mo, yung pinky tsaka ring finger mo. May nagkukonekta sa kanilang dalawa. Ito yung joint na yun. So ilalagay natin siya dito. So kaya mapapansin mo naka-close mo yung kamay mo. Pwede mo siyang i-close na natutupoy pa hanggang dito. Okay, so may nagkukonekta kay pinky at saka kay ring finger, tas dito siya nakapwesto. Then yung mismong wrist natin, pwesto mo lang dyan. Okay, then all goods ka na tingnan sa top view. Okay, sa top view natin okay na siya. Dito na lang sa perspective view, medyo magulo pa siya. So, ipepesto lang natin ng tama. Kung masyadong masakit sa mata mo, pwede natin i-palitan yung joints natin. Para mapalitan yung joint mo ay display, okay, animation, tapos joint size, palitin mo lang. Yan. For example, yan okay na. Gagawin natin is, ipepesto na lang natin yung mga joints natin para sumakto siya sa model natin. Okay, yan. Makikita mo pa iba-iba yung pwesto niya. So, i-translate down ko lang, translate up, hanggang pumesto siya sa gitna talaga ng fingers. Okay.
Yun, all goods. Ay, ito pa pala. Middle finger. Yan, tas huling tingin na lang sa model mo. Tingnan mo kung tama yung pagkakapwesto ng mga model. Ayan. Okay, tingnan mo ng last time yung model mo. Kung okay na ba yung pwesto. Sa daliri sa kamay, tama naman na yung aking mga joints. Yung elbow, tama na. Shoulder, tama. Chest, okay, okay. Yung mata, nalagay naman natin ng maayos. Then, yung foot, tsaka yung ating hips, okay naman din. Okay, so pwesto na natin ng tama yung mga joints. So, yun lang naman yung pinakamahirap na part dito sa advanced skeleton. Ipwesto mo lang ng tama yung joints mo. Once na nagawa mo na yan, automatic na lahat. Okay? So, nagawa na natin, na pwesto na natin lahat ng joints dito sa kaliwang side. So, punta tayo sa edit. Wala naman na tayong i-edit dyan. So, next step na tayo. Dito na tayo sa build. Okay. So, click na natin tong build. Okay, save. Pwede mong i-save din muna. Save natin. Pangalanan natin siyang rigging part 1. So, rigging. Okay. Yan. So, pangalanan natin siyang rigging. Okay. So, di ba napwesto na natin lahat dito sa left side? Pwede na natin i-click yung build advanced skeleton. Yun, tapos na pala. Okay, so ayan. Pinesto lang natin yung mga joints and si advanced skeleton na gumawa ng mga controller para sa atin. Ayan. Meron na tayong mga controllers na pwede natin gamitin mamaya. Okay. Pa-type, sinangag ko na sundan yun. Control Z ko lang bago ko binind ay clinic yung build advanced skeleton. So, ang ginawa, ulitin ko lang, pinesto natin step by step paano natin ginawa. Pinesto ko yung joint sa paa. Pinesto ko tong tuhod, yung hips. Yan. Tapos itong chest, shoulder. Tapos itong elbow, pati yung mga daliri sa kamay. Inisa-isa natin kung saan nakapwesto. Okay. Tapos yung neck at saka yung head joint. Okay. Tapos ito din, yung mata. Sa mata ang ginawa natin, nag-control 1 tayo para mapwesto natin ng tama yung mata. Okay. Sir, pwede ulit po yung nalagyan na ng mga controllers. Ayun. So, kung nagawa mo na tong mga joints, napwesto mo na ng tama lahat, diba? Pupunta ka ngayon dito sa pangatlong tab, dito sa body. Yun na yung build. So, click mo lang tong build advanced skeleton. Then, matik na yan. Titingnan mo lang yung screen mo. Hintayin mong matapos si advanced skeleton. Yun. Sa akin, tapos agad siya. Ayan, makikita mo may controllers na tayo agad. Okay. All good in the hood. Okay. Ang gagawin na lang natin is magbabind skin na tayo. So, pwede mong i-click ito yung buong model mo. Pwede mong i-click yung grupo niya. Tapos, pupunta tayo sa deform option 1. Okay. Diba tapos na tayo sa build? Nagawa niya na tong rig natin. Okay. So, next step na tayo. Dito na tayo sa deform option 1. Click lang natin yan. Then, first step is click mo yung model mo. So, click mo yung Geo na group. Then, click mo yung select deform joints. Ibig sabihin, select na lahat ng joints. Okay, then, kiklik na natin tong pangatlong button, which is yung set smooth bind options. Okay, so lalabas na yung option box ng pag-bind skin.
testing natin na default settings lang. So, edit, reset settings, then apply na natin. So, default settings lang yung ginamit ko. Tingnan natin kung maayos yung deform. Okay. Okay, all good naman. Yan. So, meron ka ng rig sa yung character. Kung gusto mong matesting agad yung character mo, kung kamusta yung mga skin weights niya, pwede kang pumunta dito, i-deselect mo muna yung body, tapos punta tayo dito sa tools, okay? Tapos walk designer tayo. Saan yung napunta? Ay, magpakita ng walk designer. Bali. Dito na lang tayo sa animation tester. Yun. So, itong animation tester, tinetest na yung mga ano mo, yung mga kada controller mo. So, pwede natin i-click yan, apply natin. So, i-rotate na lahat ng controllers para makita aling mga parts yung may mga kailangan ng skin weights pa. So, hintayin mo lang i-rotate na lahat ng parts ng model mo. Yan. So, titingnan natin. Yun. Kung mapansin mo, ito, nung gumalaw yung head, may parang tumatagos na part dito. So, kailangan natin i-skin weights yan. Okay, then wala na naman. Ito siguro din, ito din yung elbow. Ay, tama, elbow. Ay, shoulder pala. Yan, sumasama pati yung sa may chest area. Kailangan natin ayusin yan. So, ayun. So, yun yung isa sa mga pwede mong ipang test na. Itong, saan ba yun? Animation tester. Ginagawa niya is, nito-rotate-rotate na lang yung model mo. Para makita mo kung aling mga parts yung kailangan pa ng pag-i-skin weight sa kanya. Control G ko lang bago ko pa na-bind skin yung character. So, ginamit natin na pag-bind skin kanina is yung default. So, gagamitin ko naman yung settings na ginagamit ko talaga. So, pupunta ulit ako dito sa deform na tab, sa body deform. Kiklik ko yung model ko, select deform joints, tas set smooth bind options. Okay, pag ako nagbabind skin, ganito yung options ko. So, gagawin ko siyang joint hierarchy. Bind method ko is geodesic voxel. Okay. Max influence ko gagawin kong 4. Fall off. Gawin natin 0.5. Okay, kiklik ko tong tatlong options na to and gagawin kong 512 yung resolution. Then, apply ko na yung bind skin ko. Okay, testing na natin kung nag-bind skin siya.
So, okay naman siya. So, yun. Depende sa'yo kung paano yung bind skin options mo. Yung bind skin options ko, ito. Pwede mong ano, ay, sino ba yun? Interactive for, yan. Pwede mo i-screenshot. Ito yung bind skin options na ginagamit ko pag nagba-bind skin ako. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Screenshot mo na lang. Okay, so na-rig na natin yung katawan niya. Lahat to may controllers na. For example, itong kamay. 'Di ba nung nakaraan diniscuss ko yung set driven key. So meron na siya dito, itong controller na to sa kamay. Yan, halimbawa ito. Ito yung ginawa natin nung nakaraan dun sa 3D animation na subject. Pero ito, matic na si Advanced Skeleton yung gumawa. So makikita mo smooth na yung daliri. All goods na. So hindi na natin kailangan maghirap dun sa paggawa ng mano-mano ng kada isang set driven key. So, set key tayo for example dito. Tapos, 10 frames. Magko-close lahat ng kamay niya. Lahat ng daliri niya. Then, set key ulit. So, mapapansin mo, solid na yung ano niya. Yan o. All goods. So, hindi na tayo mahirapan maggawa ng controller ng set driven key dito sa kamay. Matic nang ginawa ni Advanced Skeleton para sa atin. Okay. Pa-type okay. Kung all goods yun. Ayun, pwede daw patingin ng ilalim ng kamay. Tingnan natin. Okay, set key ko ulit. Yun. So, ganito siya. Then, pwede mo din i-on tong lagyan ng value yung spread tsaka cup. Okay, yung cup, yan, mas magsasarado pa yung kamay. So, ito, mapapansin mo, yun yung use nung extra na joint na nilagay natin dito. Yan. Para mas realistic pag nagsasarado yung kamay ng character mo. Okay. So, ayun. Delete na natin. Okay. So, madami kang mga controllers na makikita dito. Bawa ito, spread. Yung daliri ng character mo. Okay, dumadangkal. Okay, sinasarado niya. Yun. Okay. Tapos, next natin mamaya yung yung face rigging, pati na din yung gagawa tayo ng walk cycle ng tayo lang mismo gagawa. Gamit itong rig na to. Eh, hindi tayo gagamit ng mocap. Tatry natin gumawa ng tayo mismo gagawa ng walk cycle natin mamaya. Okay. Pa-type alien kung may natutunan doon. At malapit na din tayo mag-break. Tuloy natin mamaya hanggang face rig. Yan. So, pwede mong paglaro. Pag natapos mo na yung body rig mo, pwede mong paglaruan muna yung model mo para mag-enjoy ka naman. O, yan. Patalon-talonin mo siya. Okay. Pwede mong so, testingin mo muna yung rig mo. Explore mo yung rig na nagawa mo. Okay. May taas yung paa niyang ganyan.
Ano yun? Paano po pag dalawang OBJ yung model? Halimbawa, hiwalay yung dalawang legs sa torso. Gagana pa rin ba? O, itong model na to, tingnan natin ha. Ito sa model, madami siya hiniwa-hiwalay talaga yung models na to. Mapapansin mo, tingnan natin. Ito siya. Ito yung body. Okay, pwedeng hiwa-hiwalay yan yung body ng character mo. Yung left arm niya, hiwalay sa right arm, pwede din. Okay, so, walang problema kahit hiwa-hiwalay yung model mo. Yan. So, kada isang part dyan nakahiwalay. Pwede din na yan. Yan. Pwede na nakahiwalay yung ulo sa katawan. Walang problema sa'yo. Yun. May iba pa bang naiisip na katanungan? Sir, off topic po. Mabigat po, sir, i-import ng mockup sa Maya. Yung galing sa sa Mixa mo, hindi siya mabigat. Okay. Pagka-upload mo at saka download mo sa Maya, pag in-import mo na, yun, hindi siya mabigat. Unlike sa mga sa mga effects natin. For example, yung effects ng mga fluid, and cloth, yun mabagal yun. Lalo na kung hindi pa ganun kalakas yung PC mo. Pero yung mga yung mga mockup galing Mixa mo, yun, kayang-kaya yun ng Maya kahit mahinang Maya. Ay mahinang PC. Tanong lang kayo kung may naisip kayong itanong sa Advanced Skeleton. Ayun, sir, saan po pala naka-upload yung screen recording nung dito? Open natin yung UE natin. Bukas pala sa 3D animation nyo si Ma'am si Ma'am De Sosa na uli yung magtuturo sa inyo dun. 3D animation. Dito sa meet recording ng constraints. Meet recording, tapos to. Sa 3D animation na subject na to. Pag yung 3D character animation, nandito sa natin yan. Yung mga recording ng 3D character animation, nandito sa class recordings. To. Tapos sa YouTube ko nilalagay. Tapos yung sa isang subject naman, yung 3D animation, nasa portal siya. To. Yan. So yung multiple na animations galing sa Mixa mo. Dito nyo makikita sa modules ng CM2201. Tapos ito meet recordings. Tapos ito pala yung may mga hindi nakapag-take or nakapag-take pero hindi nasagutan. Open pa siya hanggang alas 5 ngayon. Itong final quiz. So, i-take nyo na habang naka-open pa. Okay. May katanungan pa ba? Sir, kailan po uli yung deadline ng short film natin? Sa 20. Sa May 20. Pero usually baka magbigay ako ng extension. Pero pinaka-deadline natin sa ngayon ay May 20. May 20 is Thursday. Ayun, tama. All goods. Yun, time na din. Tuloy na lang natin mamaya at tayo na't mananghalian muna. Paalam. Sige, TY.